Okay guys, welcome to Rain TV. Pasensya kayo ha kasi nga yung mga ilang days, in the past few days, masama yung pakiramdam ko. May sipon ako, may ubo ako, may tonsillitis pa rin ako hanggang ngayon. But anyways, eto, pakinggan natin si Sandra Cam. Yung mga maanghang, excuse me, yung mga maanghang at mga pag-atake niya sa Pangulo nating si Marcos Jr. Eto, pakinggan natin siya. Kamay na bakal para sa droga. Naglilipanan na ang droga dito sa Pilipinas. Ito lang ikot natin. Dito lang sa paligid na to. Marami dyan na mga bangag. Lalo sa gabi, marami ditong bangag. Bakit hindi mo yan ipadakip? Umag-aantay ka na ikaw ang dakpin. Nung kapanahunan ni Pangulong Duterte, lahat takot. Takot lahat pagdating sa droga na yan. Ngayon, wala nang pakialam ang tao. Napakamura ng droga ngayon. Dahil ang namumuno ay walang pakialam sa taong bayan kung saan pupunta. Ang droga ay nakakasira ng ulo ng kabataan. Gusto nyo ba, mahal naming Pangulo, na ang next generation, pagbaba mo, ay magiging tulala at mga kling-kling-kling dahil sa droga? Mga durugista, itakwil! Mga durugista, itakwil! Mga durugista, itakwil! Mga durugista, itakwil! Eto ha, yung mga pagsisiwalat or mga pahayag ni Sandra Cam ay totoo naman talaga. Yung mga addict o yung mga nagbebenta ng droga, bumabalik naman talaga na sila, yung iba ha. Kasi nga, hindi sila siguro natatakot sa presidente natin ngayon, hindi katulad noon na isang sabi lang ng Pangulong Duterte, takot na sila. Yun naman talaga ang totoo. Maraming din naman tayong nababalitaan dito sa radyo, dito sa lugar namin, na mga talamak na talaga ang droga. At ito ang sinabi ha, ito yung maanghang na sinabi ni Sandra Cam, na magpa-drug test siya. Na magpa-drug test siya kasama si dating Pangulong Duterte. Diba? Kung hindi siya takot, magpa-drug test sila. At eto pa, yung mga tao kasing mga nag-aakala o inakala nila na yung war on drugs, may pagpatuloy. Parang napaka-weak ha. Parang hindi naman siya ganun talaga na yung kamay na bakal. Yun din naman talaga yung nasa isip ko no na iboboto ko siya kasi nga ka-line up niya si Vice President Sara nung tumakbo pa siya. At saka, eto, gusto ko talaga may pagpatuloy yung war on drugs. So, iba-iba, though iba-iba naman talaga yung mga presidente, no, kung ano yung mga ginagawa nila, kung ano yung mga tactics nila, or ano yung mga plano nila para sa taong bayan. So sana, pina-priority niya yung mga war on drugs. Kasi isa naman talaga yung sumisira, di ba? Sumisira sa buhay ng tao. Kaya ako, gusto ko yung mga Duterte kasi nga, may isang salita talaga sila. Doong iba ayaw nyo sa kanya ha, pero kami talaga gusto namin si Duterte. Gusto namin yung kamay na bakal. Yun. Dahil marami din akong kakilala noon na nagbalik loob sa gobyerno dahil sa droga na yan, dahil sa war on drugs na yan. Kaya nagiging masaya din ako ha, na bumalik sila at nagsumurrender sila sa gobyerno. At ngayon, okay na. Hindi na sila bumabalik. I hope so. Diba? I hope. Ito lang yung masasabi ko ha. Kasi nga, malaki naman yung talaga yung pagkakaiba ni Pangulong Marcos Jr. at saka ni former President Duterte. Yung gusto ko talaga sa Duterte administration, bilang isang mamayang Pilipino, bilang isang constituent, bilang isang voters,
gusto ko yung kamay na bakal. Dahil, dito kasi dati sa amin, ang daming nagrarayot. Ang daming nagrarayot na mga bangag or mga adik. Meron pang napapatay. So, nung naging presidente si Duterte, tahimik, grabe, napakadisiplinado ng tao. Naging, tahimik, walang masyadong naririnig mo na gulo. Yung ganun. Noon, may nagtatakbuhan. Nako, parang takot ka lumabas. Ganun. Tapos, nung naging presidente si Duterte, napaka-confident kong, kasi minsan, uuwi ako ng bahay, no? Pagtapos ko mag-duty, uuwi ako ng mga 10. So, hindi na ako magpapasundo niyan. Kasi nga, alam ko na walang mga adik sa gilid. Walang magbinuang nga na nung naging presidente siya. Parang napakakampante ko na walang mangyayaring masama sa akin. Ganun. Ngayon, parang natatakot ka para sa mga kapatid mo, sa sarili mo, na baka pag uwi mo, di ba, gabing-gabi na, parang natatakot ka na may mga nag-standby diya sa mga dalan. Kaya, totoo pala yung mga sinabi ni Duterte noon, na weak leader siya. Yung kamay na bakal talaga yung gusto namin eh. Yun talaga. At disiplina, syempre. Yung disiplinado yung mga government employee. Parang ngayon, parang bumalik na naman sila. Ganun ha. At saka, ito mga pahayag ni Sandra Cam ha. Kung totoo man ito, magpa-drug test sila sabay ni Pangulong Duterte. Yung dating Pangulong Duterte. Diba? Kung hindi siya takot. Kung hindi siya totoo. Diba? Para magkaalaman na. Oh. Anyways, ito lang masasabi ko. Good luck, no, sa administration ngayon. Yung pagpapaano nila panggigipit nila sa SMNI. Wala naman talagang ibang station na doon nakapag, dito kasi sa SMNI, dito kasi nila, nilalabas ng mga magulang, yung mga anak nila na biktima ng mga insurgency, biktima ng mga NPA na namundok yung mga anak nila. Yung mga AFP, dito sila sa SMNI nakapagpalabas ng kanilang mga gusto nilang sabihin. Yung mga IPs, dito sa SMNI, dito mo makikita o maririnig yung mga tao, mga hinaing ng sambayanang Pilipino. Kasi napaka-fair nila ha. Yun yung napansin ko sa programa. Lalong-lalo na sa niyan, sa Laban Kasama ang Bayan. Kaya naging suportado din ako sa kanya sa SMNI. Kung ano yung problema nila, sana mapakinggan din ng gobyernong ito. Huwag po tayo maging bias ha. Huwag po tayo maging bias. Yung sana, yung katotohanan ang dapat nating panindigan. Ngayon, Mr. President, para sa kapakanan ng sambayanan, sa amin, na hindi kami mag-isip na kung ano yung mga chuchuchuwawa dyan ay totoo, why don't you take the challenge of President Duterte to have a drug test? Drug testing! Drug testing! Drug testing! Drug testing! Para kami naman na mga anak mo, dahil ikaw ang Pangulo, kami ang mga anak mo, makatulog naman lang kami ng mahimbing kung sino talaga ang nagsisinungaling. Si President Duterte ba? O ikaw ang nagsisinungaling? Yan lang po ang pakiusap ng bayan sa'yo, President Bongbong Marcos. Magsabay kayo ni President Duterte magpakuha ng drug test, hindi lang sa dugo, kundi pati sa buhok. Yes! Para kung totoong hindi ka talaga drug addict o dili ka na bangag, ay at least kampante kami na mamamayan at pwede mo kaming balikan. Ako I will accept. Kung ma-prove na hindi ka talaga bangag, hindi ka drug addict, ipakulong mo ako. Filean mo ako ng libel. Walang problema. Malayo yan sa tiyan. Okay? Ito na yung prayers ko ha, na sana bumalik na yung dating unity team. At saka daw, parang ang hirap na siya, no? Kasi nabuwag na siya, nabuskag na, kung sa Bisaya pa, nabuskag na gid siya. Parang iba-iba na yung nila, yung mga plano nila. Parang hindi na siya unite, wala na. Sira na talaga. So sana may mga bagay silang, mapag-usapan o pag-uusapan para sa taong bayan at para sa bansa natin.
Anyways, thank you for watching, guys.